patubig na tayo. Kahit hanggang umaga mamayang gabi. Ayun, problema yung tatakpan na. Sabagay, mabilis ng takpan yun, ano? Ayan po. At least, yung duming tubig dito, na wash out na. Ayan, ha. There is. Ano pa yung butas, ha? Naandoon. Ayan na, magandang buhay. Sabi ko na buong araw to gagawin eh. Pero kailangan po, ayan, nakapag-change oil na tayo. Tayo ay piniprepare na po natin yung patubig. Yan ang ating goal ngayon. Napaka-importante. Pero yun nga, sabi ko, kailangan natin pababain muna yung pag sigurado na tayo na gumagana na po lahat, eh magtatapon tayo ng tubig. Ha? Okay na yan. Pero maganda sana maano ng kaunti. Ha? Nagpalit na tayo ng langis. Ayan. Oh, ito. Problema sila dun sa yung paano itututok yung wawa naman si Rizal. Bayaanin na naman talaga ito. Kasi Dexter na naman. Oh, yan. Alright. Oh. Yun pala eh. Babalutan na lang yan, ano? Babalutan na lang po yung crack na yan ng plastic tapos sa goma. Ayos na pala. Nawala yung mga ano dito, no? Ayun, kuya. Yung parang dati mayroon pang tubo yan eh. Oo, kuya, para ito dito. Oh, maikli lang. Kailangan talaga malagyan yan, kuya. Kasi tumatapon din tubig eh. Opo, yan doon sa ano. Detres, meron ba tayong mga detres na maikli lang kahit mga 1 foot, no? Dito kuya meron eh. Ito. Yan yun. Yan, dyan. Pero tatanggalin muna yan, magpapatapon din tayo eh. Papatapon tayo ngayon, kuya. Magpapatapon tayo kasi isasara natin yung ano dun. Kaunti na lang naman yun eh. Tatapon tayo siguro mga 12 inches din. Bubuksan natin lahat. Tapos sa palitadahan na yung maliit na butas. Oh. Okay na. Wala, hindi ka na nahabol. Yan, ang butane sana, initin namin. Pero na ano ni Rizal. Ayan na. Ayan, naitutok niya na. Pumangal tayo na eh. Alimay ba? Maya yan. Pabalutin lang yan. Balutan di banda po itong masisya po itong tali mo. Maya yan. Hindi kayo bago mo ngayon. Yan. Ayos na pala, may tubo pala. Putong tali yan, kaya babo na mo yan. Baya masyas. Maya niya yan. Oh, lusog ka na. Hindi ba, lukutayin ko mo. Ayan na, papatalian na lang. Bope, di yarin mapa na yan, pamuto ka na yan. Kami kayong magyaman yan eh. Patapatong yaman yan eh. Ang posisyon ito. Bate, lulubit ang kain eh. Itang plastic na eh. Hindi ko alam kung saan na misplace yung gun ano natin. Gun, grease ano gun. Grease gun. 5 na yan, 6. Kapit na na. Kapit na na yung kay. Tapos yung vlog ko sa taas kahapon, talagang kahit ipakita mo lang ang lechon, kahit malayo na, tinira ko na YouTube. Hindi ko na in-upload, ayaw ko ng pagtsagaan i-edit. Yan talaga ang buhay. Nakita yung ulo kahit malayo. Diyan mo na ang plastic ko kahit tali ko na yung Sana mapagana natin. Sana gumana. Pero ito po naman, ginawa na ni na tatay ito. Pinagawa ko na po yan. Kaya lang, natingga na naman ng ilang buwan. Pero gumagana na yan. Wala naman pong ginalaw dyan. Pina-change oil lang natin para sigurado. Ayan o. Mangingitim na naman yung ano natin. Kasi nga, habang nahihirapan siya, habang nahihirapan po ang makina, mausok talaga, ano eh.
mausok nung nahirapan, ano. Kaya gusto ko sanang ibalik itong ano eh, pinalitan kasi ni tatay to eh. Parang bumigat eh. Yung nga po kuya. No? Opo, bumigat. Parang nahihirapan yung ano eh. Lalagyan ng tubo para yung usok sa taas. Problema yan, yung duhat mo, mangingitim yan. Ang gagawa ng tubo ni... Dati din naman namin ginawa yan. Tapos, pwede mo na sigurong buksan yan, Mel. Na, tapon na tayo ng tubig. Sa tingin mo, tuloy-tuloy naman na gagana? Oo kuya. Magtapon ka na. Buksan mo na lahat. Tapos tingnan natin, pagka bumaba na yung butas, lumitaw na yung butas doon, sarado, takpan na yon. Para kung bukas, birahin na natin. Pangayon mo. Yan ay naisip ko na ano. Takip talaga. Ang sasalubungan lahat ng isda niyan dito pagka nagpapasok ka ng tubig. Tapos kung ano, patubig na tayo. Kahit hanggang umaga mamayang gabi. Ayun, problema yung tatakpan na. Sabagay, mabilis ang takpan yun, ano? Parang isang hollow blocks lang yun, di ba? Isang hollow block pa yun kuya. Paano ang palit nun? Lalagyan mo ng konting bakal-bakal din na para palitada. Yung kasi kuya, yung alam mo yung hollow block, siniga ko. Di ba may 3 butas yun? Yun lang yung ano niya kuya. Ah! Siniga ko lang yung ano. Di ba umulan? Oo. Hindi kailangan... Pwedeng tapalan lang pala, no? Tapalan lang po. Yan. Tapalan lang ng halo yun. Malambre po. Taliming kahit. Baka matubo ka, ha? Ayun, no? Nahulog na ako dito. Ayun. Meters. Ay, shoutout pala kay, ano, wag na nating hintayin si Dexter. Merienda ang binigay ni Kapalmer Michael Giorno. Shoutout po, shoutout. Thank you so much. Nagbigay siya ng 2K. Binigay ni Papa yan pang merienda. Inihintay ko kasi makumpleto. Big Mac na lang. Para ano, kuya? Manyaman. Buklat mo na eh. Para yan eh, par. Netangad magtubo, Ken. Diinan ko lang. Alam mo, 2 tubo lang ang gumagana, no? Bakit ganon? Nilagyan ng para. Nilagyan ko ng para yung kuya. Di ba maganda mabuksan kasi para gumana yung 4. Sana natin lahat yung ano. Oo. Diinan ko kasing kay Reta gloves. Pero kaya pala walang... Baka lumusot na. Hindi kuya, hindi naman. Ayan ata ang wala, oh. 4 kasi yan eh. Kabisado ko yan dahil nung nag-fish pan ako, nagpalugi eh, namatay nung Ulysses. Ang baho nun dito. Nandito na ba kayo noon? Nung maraming namatay na isda? Ulysses pa yun eh. O Ulysses? Sa ibang trabaho kami na. Construction. Bagay ikaw yung kasamang nangontrata nung bakod ni Kongkong na eh. Ako na ako nun. Ito ang naalala ko. Dahil Pacquiao, ang bilis ng kilos. O ba, nung arawan na, nagminor din. Natanggal? Ayan, malakas na. Babantayan natin yun. Mapalitan lang natin yung butas doon. Okay na. Bawas nga ako ng duckweed kahapon. Nung ganun pa rin ang kapal. Mas dadami ang duckweed yan dahil may magandang tubig na pumasok. Doon, dahil nandun lahat yung isda ko yan, nakain siguro. Oo. Pero maganda naman kasi nakakasilong. Ganon lang. Ay ta! Kaya pala eh. Kasi ka naman daw. Ha? Ang lakas mo yan. Higop. Tingnan natin dito. Oh, buksan mo na lahat para mabilis makalabas. Para makapag ano na tayo kaagad. Ang lakas oh.
Baka wala kuya? Ha? Baka wala. Di, tatapalan na natin yung butas doon para hindi na lumalabas yung tubig. Tsaka yung mga isda. Pero magsisipin pa rin yan eh. Okay lang. Ang ganda nga sana kung makakapasok na, matambakan na. Kaya lang, gastos. Concentrate muna tayo sa baboy. Yan ang problema. Huwag rin barana na. Tingnan rin, gininasan pa rin. Baka pumasok na sa loob. Hindi pa kuya, ito. Tapos yung ano sa Saturday na natin ipamigay yung mga pamasko ni Ate Abby. Si Rizal pa birthday na yung isa, pahabol yun ha, kaya 2.5 yun sa'yo. Ay, thank you po. Ne. Ayun. Talaga naman. Ano? Alakas na? Hindi, tatanggalin yung ano doon, nakaangat na ano. Alakas na? Wala na yun. Ha? Wala na yun bro. Hindi, may tubo pa. Binalik niya. Pagka itatakpan natin, ibabalik natin yon. Kasi nagtumatagas yun eh. Matagas yan. Oh, ito. Ah, linuwalya rin eh. Lumabas din talaga oh. Ang lakas oh. Yan. Galing. Ayan po. At least, yung duming tubig dito, na-wash out na. Ayan oh. Hindi na, okay na. Lumabas ko eh. Abangan ninyo ha, pag lumitaw na yung... Once na lumitaw na yung ano, sarado agad. Mga ano na lang yun, 12 inches na lang yun. Parang isang hollow blocks na lang, lilitaw na eh. Ano, palitaw siguro mga ilang oras lang yan. Matapalan natin hanggang mamayang hapon. Mabilis lang po kuya. Kaya nga Minikop na yung atat eh. makapagtapal tayo mamayang hapon, di maganda. Ayan po mga ka-farmer. Ayan, thank you Lord again para sa ano, mapaganda na po natin itong pond at makapagpapasok na rin ng bagong tubig. So ayan, unti-unti. Ayun si Kongkong busy, pinaayos ko na yung konting tambakan doon para at least eh okay na. Ayan. Yung lupa naman na yan, pwede naman ibato na dito. Ihulog na. Malinimas yung tubig mo dyan doon kuya, sa taas. Oh, hindi yung isda matalino din, alam nilang oo. Ganda na avocado ko. Kompleto ang ano niyan. Ngayon, meron akong gagawin yung biochar naman. Yung bibilig natin yung charcoal na may activated biochar. Yun eh, bago na naman nating natutunan. Kailangan naman natin gawin ngayon is the tambucho. Doon po papalusutin yung usok kasi mausok daw. Lakas ng tubig oh. Silipin natin. Tingnan nga natin yung kung gaano ka lakas no, Sal. Tingnan natin kung gaano ka lalim pa yung kailangan nating maabot o kababa. Kasi kailangan din kaagad nating mapataas yan. Medyo siksikan po. Ang kinaganda naman, malaki po ang inilalim ng fish pond. Malalim po yan. Kaya kahit dito, sagad na yung ano, naandun siguro mga half. Siguro hanggang lagpas pa ng baywang ang taas niyan. Mataas pa po yan. Pero syempre, mas maganda, mas malalim. Makapagpapasok na tayo. Once naman na may pumasok na ng tubig kahit mababa yan, safe na sila kasi may oxygen na. Tapos sasalubong sila doon, masaya na sila. Ganun naman po yan. Oh, silipin natin. Busy si Kongkong dito. Laki na ng binaba oh. Tingnan nyo oh.
Yung kulay itim na yan, ayan yung kakababa lang na tubig. Dito yung ating mga isda. Hindi pa ako nagpapakain. Saan na kaya? Unang butas, banda dito yun eh. Lumitaw na. Ang laki din ng binaba oh. Ano pa kaya kalalim? Ito, malalim-lalim pa pala. Dahil pa isda oh. Tumatambay yung mga ano, pero wala nang pumapasok na tubig kaya lilipat na rin yung ulang. Malalim-lalim pa pala yung butas no kung. Naku, may namatay na ano na ulang. Yung tayo Kenny. Wow. Ini oh. Metiyo. Siya pumot. Ba't nagpakamatay ka boy? Kamatay na ulang. Ganito na po kalaki. Hindi naman ba? Oo. Kala ko nagpalit lang. Suicide siya. O baka tinira ng ibon ano? Nakatawid siya dito. Mga ulang natin. So, asan ang butas? Na andoon. Yung mga ayungin din. Kaya gusto ko na rin maisara to. Problema, kung tataas na naman ang tubig, malamang sa malamang mag-aano pa din tubig. Kaya maganda talaga matabunan tong part na to. Hindi ko alam kung hanggang saan pwedeng pagano ng konti ang lupa. May namatay na ano ulangis. Ito tulayan to. Problema baka hindi makatawid yung mga isda natin. Pero haba namang bumababa yan, wala sanang matrap doon. Ang daming ibon ditong ano. Ayan po yung mga ano nila, paa. Ayan yung mga paa nila. Bakas ng paa. Ayan o. Bakas ng paa. Sana mag-alisan na habang bumababa yung tubig. Mukhang mamayang hapon pa to. At kailangan na isara. Ay! Itong lupang to siguro kung pagpantay na ano na no, saan ba pwedeng ilagay? Dito na siguro para pumantay na tong ano, wala nang matira dyan. Yung matitirang lupa pwede mo nang oo, ay dito lang sa baba dyan para pantay na dyan, malinis na. So ayan po. Malaki-laki pa pala. Malaki-laki pa. Hindi ko pa nakita yung butas. Ay. Ayan bumaba na po yung tubig. Medyo tuyo na. Ayan na, wala na Ang tanong, may mga isda kayang naiwan? Sigurado meron dito. Yari pa yan. Yari. Saan na yung butas? Ayun pa. Patak tayo dito sa
Ano pa yung butas naandoon. Layo-layo pa. Bukas na sila makakapag ano yan, makakapag palitada. Ang tanong, sana wala mang naiwan na magbuwis buhay ba. Wala pa. Mga ano pa yan? Siguro wala. Laki na rin na wala pala. Halos may isang hollow block pa siguro to. Ayun, ang laki na rin ang nawala. Ang kinaganda lang talaga, malalim po ang ating pond. Malalim. Kaya ayun, hindi masyadong maapektuhan yung ating mga isda. Pero as soon as possible, kailangan na natin magpatubig din. Hindi na tayo pwede magpatumpik-tumpik. Kapag patubig din kaagad tayo. Basta maisara lang yan. Naisara na, problema, dapat mapalabas sana ngayon. Pwede naman tayong pasara ng ilang butas, isa lang ang iiwan overnight na, para bukas okay na yan. Tapos palitada, ay isara na. Ang tanong, papasok pa rin ng tubig pero matatambakan na siguro dito ng lupa. Diyan lang, hindi na masyadong makapasok. Ang laki ng hinahabol natin, makapagpatubig tayo. Matagal-tagal yan. Makabutin ako ng 1 week sa pagpapatubig niyan. Laki-laking diesel ang kailangan. Siguro mga 5,000 ubusin natin, mahigit, hanggang makapagpapuno. Ayan, naandito na po tayo at kita nyo naman, nakalabas na po yung tubong blue, pero hindi pa po lumalabas yung butas, kaya hindi muna tayo magpapakain kasi pag busog po ang isda medyo yan, mas delikado. Kaya bukas na tayo magpakain kung mapapalitadahan na yan, at antay na lang tayo ng ilang sandali lang naman yan. Pagka medyo tumigas na, hindi na mabubutas ay malulusaw, pwede na tayo magpatubig unti-unti. Ayan, dire-diretso po yan mga farmer. At sana wag munang mawala ng di ba? Sana wag munang mawala ng tubig, kasi minsan bigla po nilang, hindi ko maintindihan itong sa irrigation, bigla na lang nilang shutdown. Minsan naiyak din yung mga nagpapalay, may schedule sila pero ngayon kakapatubig lang naman, at wala naman na pong masamang panahon, kasi isa sa mga inaano nila pagka masama po yung panahon, let's say maulan po sa norte, binubuksan nila yung yung sa irrigation, sa ilog, bubuksan nila yon kasi binaba yung banda doon sa taas. Yun po yung concern nila. So ayan, busy po kami dahil ginagawan po namin ng paraan mapabagal pa yung lechonan, yung ikot po ng motor. So meron kaming mga adjustment na ginagawa din. Wala yung aking kapartner Choy Choy ba? Nahanap niyo siguro si Choy Choy. Wala po sina Chichi, Rowan, sinaan, kasi may patay na naman po sa Guagua. Yung parang tita ni na Bebe, second tita, parang second cousin, kumbaga tita naman. Parang pinsan ni Papa Yam So, pero kababata po nila, kalaro po ni Naan, nag-diabetic ata, 33 years old. So
Ayun po ang grabe ang binaba ng tubig, oh. Ayun, oh, nakalitaw na. So halos isang hollow block na rin pala yung ibinaba. Ayan, oh. Pati yung trap natin nakababa na. Pero ang maganda nga, sabi ko, malalim pa po yung gitna niyan. Hindi ko lang alam kung bumababa pa ba. Kasi baka mamaya hindi na. Bebe, mukhang wala na naman. Wala din yung motor niya, oh. Rak-rak ata si Saysay. Yan, shoutout muna tayo mga ka-farmer. Ayan na, bumaba na yung tubig natin. Ayan, tingnan nyo, oh. Ganyan na po kababa, oh. Litaw na yung natin trap. Ayun. So, batiin natin si ka-farmer Jimmy Kison, December 9. Happy birthday po. Shout out kay Gloria Santiago. Shout out din po kay John Camacho from Dubai, and 75th, happy 75th birthday daw po kay Mami Josie Gatpayat ng Pateros, Metro Manila. Ayan, happy birthday po. 75. Oh, congratulations po, at I hope marami pa pong birthday ang dumating, at sana ay manatili po kayong healthy. Ayan, maraming pong salamat kay ka-farmer John Camacho. Syempre, thank you so much. Nag-order po ata sila ng lechon, o tama, dineliver po ng Pateros. Ayan, shout out po kina Doc Ruben and Doc Melite Santos ng 9 and Nate and Mandy Edith Maxine Concepcion. Ayan, marami pong salamat sa walang sawang suporta po ninyo, at hope to see you. Ayan, mayroon po tayong munting lechon house pag Sabado Linggo. Kung gusto nyo pong mag road trip at mag relax ng, alam nyo na, magbumiyahe ng malayo-layo o malapit, magpagutom, medyo mag-relax at makakain po ng masarap na lechon. Ayan, andito lang po kami para sa inyo. So, ayan po, at sana bukas makapagpalitada na po tayo, at ako po'y inip na makapag Maganda rin kasi nakapagtapon po tayo ng tubig, so parang nakapag water change din, di ba? Nakapag water change din po tayo, kaya ayos na rin yan. So ayan mga farmer, at bukas makapagpalitada na tayo. Palitada pala, may sara na natin yung butas na yan. Kong kalapate, ako na bahala sa dilig. Ano ni? Ako na bahala dyan, mamayang gabi ako magdidilig. Ang problema sa pagdidilig mga ka-farmer, off-lotion lang ang katapat mo. Pagdilig na tayo na tsaka baka maumulan din, tingnan mo, diba? Bangers tayo sa ulan eh. So ayan, at Friday na naman bukas, preparasyon na naman mga ka-farmer. Ayan, grabe, ang laki na po ng natin babayaran sa kuryente, dahil nagdadagdag na naman tayo ng kuryente, freezer. Sabi ko, bebe, bumili ka na, nahihirapan na tayo kasi talagang marami po tayong fini-freeze, di ba? Yung mga pangkilawin natin, atay, mga leftover na lechon, yung mga pangsisig natin, syempre may tira at may tira, at yung mga isda na nilulumpia, di ba? May fini-freezer natin, plus yung mga lumpia na ginagawa din, naka-freezer din po yun, kaya kulang na po ang dalawa. Kailangan nang magdagdag. Kaya ayun, in-order po kami. Lalo na po ngayon, 2 araw po silang gumagawa ng lumpiang isda, kasi talagang marami po ang nakatikim at nagustuhan po nila, at available po yan for take out. Kayo na po ang magpiprito.
lulutuin nyo na lang. So sina Ate Alicia Felix nga may order din po na 100 pieces na naman pang take out daw at nagustuhan po nila. I think Sabado bibisita po sila. Ayan, shoutout po. Shoutout na rin kina Tito Joey at Tita Boots Mercado. Ayan, marami pong salamat sa inyo. Tito Joey nagme-message din. At syempre yung mga kaibigan natin dyan, mga ate natin na kamaritesan, di ko na po kayo babanggitin isa-isa syempre dahil alam ko araw-araw naman halos na andyan kayo at kamaritesan kayo lagi. Tapos marami po ang supporters ni Naynay ngayon. Marami po ang napapabilib sa kanya. Ayan, nabibilib po sila kay Naynay kasi makulit. Sabi ko nga kung naibibideo lang po ang mga kakulitan niya, ay may sabihin ko sa inyo po, kahit kami bigla na lang po kami nagtitinginan at may mga ganun pala siyang alam mo yun, ibang klase talaga ang bata. Nakakatuwa. At syempre pinagpapasalamat natin sa Diyos yan mga farmer dahil nakakasama natin sila palagi. Wala pa eh. Saan na kaya? Tulog pa yata baka sinama ni Bebe, di ko alam. So ayun, marami pong salamat at magandang buhay.